Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan sa Laguna, Cavite, Batangas, Rizal at Quezon? Kamusta po kayo? Ngayon po ay buwan ng Hulyo at yung pong mga kababayan natin, mga public servant na nagwagi sa nakaraang halalan ay isimula na ng trabaho ngayong July 1. Sila po yung nag-start na, nag-turnover na at nagkaroon po naman na maayos na mga transition. Dito rin po sa lalawigan ng Laguna ay maayos po ang transition from Hernandez administration to Aragones administration. So inasahan po natin ay ang makikinabang po nito ay ang taong bayan at ang ating mga kalalawigan sa lalawigan po ng Laguna. Ganun din po sa mga area po ng Batangas, sa area po ng Quezon, sa Cavite, at sa Rizal. Ay ganun din po, natapos na rin po yung mga turnover ceremonies at nakapag-oath taking na po lahat ng mga public servant, nauupo at magbibigay ng kanilang serbisyo for 3 years ngayon 2025 to 2028. Atin na lang po silang babantayan at atin na po atin pong babantayan at lalo po natin titignan kung ano pa yung mga kanilang mga gawain dito pong ibibigay sa mga serbisyo nila sa ating mga kababayan. At ngayon pong buwan ng Hulyo, buwan po ito ng ating nutrisyon. Ngayon po ay Nutrition Month. At siyempre, makakapiling po natin ang ating panauhin mula sa probinsya, sa Pinao, si Ma'am Tetel Ramos. Siya po ang ating Pinao sa Laguna at ating kakamustahin. Ano po ba yung mga gawain at mga gagawin pa ng ating tanggapan ng Pinao sa ating mga kababayan para labanan unang-una ang malnutrition? Meron pa ba? Yun po yung mga magiging talakay natin. At kapiling din po natin mamaya ang ating pong provincial directors ng PNP. Colonel Rick Dalmacia, napakahusay po nito. Isang taga Laguna na talaga namang nakatutok para sa peace and order ng ating lalawigan. So mga kaganapan po sa atin sa lalawigan ng Laguna, ulitin ko, smooth ang mga naging transition at nagkaroon po ng maayos na ugnayan ng bawat isa ng mga public servant. Ganon din po sa ating po mga natapos na rin ang panunungkulan sa pamahalaan. Kagaya ko, tayo po ay citizen science na ngayon, ay patuloy po tayo nagsiservisyo sa larangan po ng information dissemination sa pamagitan po ng ating Royal Cable TV6. Dito po natin ibabahagi ang mga impormasyon na may kinalaman sa Calabarzon, partikular, mahigit dito sa atin sa lalawigan ng Laguna, yung mga kaganapan bawat bayan, bawat syudad at mga trabaho ng ating mga public servants na ating pong babantayan. Babalik po ang one-on-one. Sa ating pong mga kababayan, pagpalain po tayo ng pagpapalagay. Okay, nagbabalik ako sa ating programa sa One-on-One at kanina binanggit ko, makakapiling ko ang head ng ating Provincial Nutrition Action Office ng ating lalawigan ng Laguna, si Ma'am Teresita Ramos. Ma'am, welcome sa ating programa. Kamusta po kayo? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga nanonood. Good morning, Chris. Mabuti naman po. Ngayon po ay buwan ng Hulyo at kanina binanggit ko na ang buwan ng Hulyo ay buwan ng nutrisyon. Pero dapat everyday ay nutrition day. True. Dapat. Pagkagising hanggang sa pagtulog, talagang lagi nating iisipin ang nutrisyon. Dahil it's a part of our everyday life. Kumakain ka, umiinom ka, humihinga ka. So, kailangan hanggat maaari, naiisip natin yung tamang nutrisyon sa ating buhay. Kanina may hanging question ako bago matapos yung first episode ko. Sabi ko, nutrition, ang lagi natin nilalabanan ay malnutrition. May malnutrition pa ba tayo sa Laguna? Yes po, meron pa kahit Okay. paano. But meron tayong malnutrition in terms of wasting, Okay. 0.65% lang. And that's the least, among the different provinces dito po sa Calabarzon region. And kung tutuusin, kahit sa buong Pilipinas, talagang isa tayo sa pinaka... So, meron, Chris, pero alam mo yan, mababa na lang. Oo, pero syempre, hindi naman natin inaasahan na mawawala yun. Every now and then, may challenge talaga. And stunting and wasting, talaga pong, it's one of it. And ganun din po.
ang ating overnutrition, meron din po tayong problema doon, at ganoon din po yung pang-araw-araw na nakukonsumo per capita ng bawat Lagunense. Alam mo, Ma'am Tetel, before, di ba marami nagkakaroon ng mga feeding program, mga NGOs, nagkakaroon sila naisip nila, magkaroon ng community service, tumulong sa ating mga kababayan, mag-feeding program tayo. Nung una, okay lang, parang okay lang, open sa lahat. Pero this time, parang may narinig ako, kailangan din dumadaan sa BNS sa monitoring. Of course. Yes. Yung ating mga feeding program na yan, palasakin. Nagiging very parang nakagawian, nakagawian. oo. Oo. But the thing here is, pag sinabi nating may feeding program, hindi namin ini-encourage ang one-shot feeding. Okay. Yung para bang dadating ka, kakain lang, tas aalis na. Hanggat maaari, sinasamahan natin ng iba't ibang mga activities. For example, yung feeding is just a way na para mapawi lang yung gutom ng ating audience. Pero we have to feed them right nutrition information. Yung correct information para yun yung pinaka-venue na matuturuan natin sila. And another thing, kung meron tayong gustong i-promote in terms of nutrition facts, pwede natin ibigay yon sa ating mga kliyente na binibigyan natin ng pagkain. Kasi nga, masyado na-abuse ang one-shot feeding. So, in-encourage namin na parang, huwag lang basta magpakain, turuan naman natin sila kahit kaunti, nang meron naman silang maibaon na tamang kaalaman. Parang nangyayari feeding, parang commercial ang dating, nagpi-feeding, nagbi-video, nagsi-selfie. Yeah. And after that, wala na follow-up. Wala masyadong problem. Oo. Wala Kaya sabi ko masyadong nga, epekto. Doon sa mga NGOs na hawak ko, pag nag-feeding kayo, meron tayong step 1 hanggang step 5. Halimbawa, monitor ba natin? Sino ba talaga yung nabalikan ba natin? Yung mga ipinakain natin ay talagang ang nutrisyon, di ba? Or pampawi gutom lang ba yon? Baka yung ating feeding ay merienda. Yes. Kaya nga, natutuwa din ako, Ma'am Tetel, yung ating Nutriban ng probinsya. Yes. Ikwento mo nga yung Nutriban na yan. Alam mo yung Nutriban ng bata ako, ewan ko. Pasiguro ganun din naman kayo. Nakadali din kayo ng Nutriban nung araw. No? Super tigas nga lang nung araw. Pero malaki ang natulong para sa ating mga kababayan. At kami, Nutriban baby kami. Ibig sabihin ba na tagtuloy-tuloy ang Nutriban? Yes, naiuwi ko pa yung sa akin. Yeah, yun pong ating Nutriban actually is, well, we call it Nutrinapay. Nutrinapay. So yung Nutrinapay natin na yun was a challenge yun ng ating former governor, si Governor Ramil Hernandez. Talagang sinabi niya, gusto tayo magkaroon ng gusto ko magkaroon tayo ng sariling tinapay. And which is good. Kasi alam mo yung ating pinuproduce na Nutrinapay sa ating pamahalaan ay hindi lang basta for nutrition rehabilitation or malnutrition prevention, ginagamit din natin sa kung tawagin natin ay hunger mitigation. Nakakabusog naman talaga Oo. Siksik na siksik yun. Siksik. At hindi ito masyadong matigas, Chris. Oo. Aba, ayaw naman nating mabukulan yung mga kumakain. Pero natuwa ako kasi yung ating mga Nutrinapay ay merong parang halong malunggay. Yes, oo. Hindi lang po siya malunggay. May halo din tayong micronutrients doon sa ating Nutrinapay. And which makes us different. Kasi, well, madami namang ibang klase na rin na tinapay ngayon. Yung enhanced Nutriban na kung ano na rin ang dinadagdag. Pero of course, yung ating ginagawa, before we distribute that, ay tinitest natin for acceptability. Kasi baka nga naman sobrang nutritious na, nakakaumay na. Kung yun ang gagamitin natin for nutrition rehabilitation, feeding for 120 days or feeding for 90 days, naisip namin dapat hindi nakakaumay. So yung atin, hindi nakakaumay. Ang Laguna, kilala tayo sa mga crops, yung like saging, kamote. Pwede ba itong alternate sa mga ganitong bagay? Yes po. Oo. Pagdating natin sa ating kung tawagin natin mga carbohydrate foods, pwede yun.
hindi lang natin nakaugalian. Pero, minsan, kunyari, kung lunch at ayaw mo naman ng kanin, pwede ka namang magkamote. Okay. Oo. So, yung ating iba't ibang klaseng pagkain, pwede nating ihalo yun sa ating everyday diet. Oo, lalo na at sobra-sobra naman, ano. Kunyari, kung kayo, we used to have it as a tradition na pag merienda, saging, o kaya merienda, yung corn on the cob, yung mais. Oo. Pero yun, pwede rin natin gawing meal. Isama natin sa meal. Di ba yung mga nagda-diet? Oo. So, umpisa lang yung pagdadiet. Hindi ba obra? Oo. Kaya yung mga kasandigan ko, kasi alam nila, paborito ko yung balinghoy. Oy, masarap yun. Oo. Di meron ako mga activity. Minsan 4 na sunod-sunod na barangay na pinupunta ko ang chapter ko. Puro balinghoy yan. Pwede ba mag-usap-usap kayo? Huwag naman panay balinghoy. Pero iba-iba naman ang luto. Oo, iba-iba. Merong balinghoy, yun lang nilaga lang, yung pinakuluan lang siya. Oh, yung, Sasawsaw mo sa... yes, masarap yun. Sa minatamis na. Yung muscovado. Oo, yun. And then meron naman, minatamis naman talaga, may pandan. Yes, oo. Na merong gata. Yeah. Sarap Meron naman nun. yung yinadyad. Parang kasaba naman. Parang okoy. Oo. Pero thank you. Kasi alam nila, paborito ko, Ma'am Tete lang ang balinghoy. Ma'am, kaya ako tinatanong to, hindi naman kailangan na bilhin pa natin itong mga nutritious food sa mga supermarket. Pwedeng, ito yung nasa bakuran natin. Totoo. Kaya nga, hinihikayat ko yung ating mga kababayan na mag-faith tayo, food always in the home. Yes. So may pagkakataon kayo magtanim ng mga gulay na namumunga, mabilis, yung like yung okra, yung talong, yung mga ganyan, mga balinghoy, mabilis din. Kasi yung balinghoy, kahit yung dahon, kahit yung dahon ng kamote, di ba? Masarap yun. Nagagamit natin yan. At yung ampalaya, ang bilis niyan. Masarap yun. Lalo kung may munggo. Alam mo, Chris, dapat sa Pilipinas, kasi tropical country tayo, wala dapat nagugutom eh. Tama. Oo, kasi alam mo, napakaganda ng klima natin para magtanim ka lang. Ang aming ginagawa, pagka kami ay nag-nutrition education, para ma-change yung habit ng ating mga kababayan ay tinuturuan namin sila magtanim, pero tinuturuan din namin sila kung paano i-utilize yung mga tinanim nila. So for example, ano-anong iba't ibang klaseng luto. Kasi minsan, yung iba naman kasi, kung ano yung nakasanayan lamang. Oo. So, parang ini-introduce natin yung mga iba't ibang luto na ito masarap din para sa ganitong klaseng luto. Dahil madaling magpatubo ng pagkain. Sipag lang. Swerte nga natin nabanggit mo Oo. yung ating climate, yung klima natin dito sa Pilipinas. Pumunta ka ng Dubai. Ay. Nako. Di ba? Lahat nasa supermarket, pero parang galing Pilipinas yung kangkong pumunta ka sa ibang bansa. Yes. Makikita mo yung kaibahan natin. Western countries, oo. Oo nga, maganda klima, malamig naman. Hindi mo mapapubo yung napakaswerte. Kaya, lagi nating kantahin yung Bahay Kubo. Oo. Yun lang ang isang susi. Oo. May mga tool tayong ginagamit, Ma'am Tekel. Itong MELP Pro Tool para matrack yung mga progreso ng nutrition plans sa mga barangay at munisipyo. Paano natin ito ginagawa? Yes. Yung ating MELP stands for Monitoring and Evaluation on Local Level Plan Implementation. Ang ibig sabihin, kasi di ba meron tayong isang komunidad, mas alam nila kung ano ang kanilang sitwasyon. Ang nutrition po kasi is, hindi lang yan basta pagkain. Nutrition is, we use this as an indicator kung ano ang kanilang economic status. Kasi, di ba, pag marami kang pera, ano bang ginagamit mo? Yung iyong kaugalian pagdating sa pagkain, is related to your income, to your economic status. Kaya, ang tinitingnan natin dito is, tama ba ang mga programang kanilang pinapatupad na sagot sa kanilang
nutrition situation. Ngayon, yun ang ating tinitingnan para mamomonitor in the first place, Ang nagmamonitor niya yung mga barangay nutrition scholars natin. yung implementation, Okay, yes, pati yung planning, ganun din. Pero with the MELP, yung ating, kunyari, sa barangay level, minomonitor yan ng municipal level or city level. Tapos yung city naman, tinitingnan naman ng provincial Okay. through the Provincial Nutrition Committee. O And then, halimbawa, dito sa barangay na to, may reported, may ganitong problema sa usapin ng nutrition. Paano ang ginagawang approach ng probinsya? okay. So kung may problema sa isang lugar, kinakapacitate natin ang mga tao doon. Kasi sila naman ang nakakaalam Ano ba ang sitwasyon nila? Ilan ba ang mga nanay na buntis at nagpapasuso? Ano ba ang estado ng mga nanay? Mga payat ba? Or ano bang problema ng mga bata doon? Marami bang overweight? Marami bang underweight? Marami bang bansot? Oo, yung stunted. Ibig sabihin, long-term na problema. Tama ba ang mga So, basihan pala binibigay? Basihan pala yun, ang kakulangan sa Opo. nutrition. Opo. Hindi Yung mga lang ba bansot, assignment yes, yung mga bansot kasi it is being Ang alam ko affected. kasi pagka mali thinking natin, kahit pala yung malalaki katawan, yung mga matataba din, kasi pag inisip natin malnourished, Payat yung lang. mga payat, luwa, mata, malaki ang tiyan, di ba? Pero hindi rin pala, Hindi na. Oo. Yung ating mga sobra at yung ating kulang sa tamang nutrisyon, tinitingnan natin. At yung yung relationship ng mga micronutrients din po. At kasama din po dito yung kalinisan, yung educational capability ng mga magulang sa pag-aalaga, kung nakaka-avail ba ang mga tao sa mga binibigay na proyekto or services ng gobyerno. Kasama yun. Kaya Chris, parang talagang indicator siya kung maganda ba ang development ng isang community. Nakikita mo siya sa nutritional status ng mga tao. Makikita rin natin kung nagtatrabaho ang barangay. Yes. Siyempre, malaki ang role ng barangay niya. Kapag malaki ang problema natin sa nutrition, ibig sabihin may something. Hindi, sabi mo, environment, hindi nalilinis. Oo. Yung services na ibinibigay. Oo. Pangalawa, maraming teenage pregnant. Problema natin, ang teenage pregnancy. Pregnancy, Ngayon. Oo. Isa yan sa nakikita natin sa isang area, lalo sa mga squatter area. Yung mga ilalim ng ilog. Kalinisan nila. Yung kalinisan nila. Kaya nga sabi mo, itong tinatawag natin, yung complementary feeding para sa mga sanggol, yung 6 to 23 Yes. months na Oo. sanggol. Imagine, paano mo masusupplement yung mga nasa ganong area? Trabaho ng BNS yan. Yes po, tinuturuan ng mga BNS yung ating mga magulang at yung mga nag-aalaga ng bata. Because actually it's not just yun po kasing pagbibigay ng supplementary food sa bata. We call that as complementary food. Kasi ika nga parang habang nagpapatuloy sa kanyang gatas galing sa nanay, binibigyan na siya ng karagdagang pagkain. Paano kung wala mapagkuna? Nasa mahirap na area si nanay, baag na nagbuntis. Magpasuso siya. Hindi na, wala siya makuha ng nutritious food si nanay. Kaya tayo, nagtuturo tayo ng urban gardening. So nakita niyo, pumapasok din yung ibang mga gawain ng mga ahensya. Kasi sa urban gardening, kahit nasa ilalim ng tulay ka, pwede ko namang magpatubo. Ang ganda-ganda ng klima natin. Sana may Naaarawan ng may panahon gulay. pa rin tayo lagi na magkaroon tayo ng oras para pakampanya yung teenage pregnancy na problema natin. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na may paliwanag pa rin sa mga kabataan na, hindi pwede na, mga kabataan hindi pwede yung ganyan, hindi pwede. Oo. Kailangan educated tayo kapag meron tayong ganitong sitwasyon. Malaking problema. Ang pagbubuntis na hindi handa ay Yeah. malaking problema. Totoo. Hindi lang makagawa ng bata,
Pero kailangan isipin natin kung paano natin Future. Mataguyod. may tataguyod. Oo. Yan, yung ating pamilya na yan eh. Kapag lumabas na yan, pamilya na yan. Habang nasa loob pa ng tiyan, naku, may buhay na yan. Dito, Chris, makikita natin na ang nutrition talaga is multifaceted. And hindi lang kami nagsusolo kung hindi. Kailangan namin ang tulong at yung pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya natin sa gobyerno at yung sa mga NGOs. And very important na yung mga taga-barangay, the least form of government, yung ating mga taga-barangay hanggang sa pinakamataas, hanggang sa province, talking about the local government unit, na pag-uusapan talaga kung ano ang sitwasyon para maibibigay natin ang tamang kasagutan, ang tamang mga programs na ibibigay natin sa community. Very important ang indicator dito, Chris, ang nutrition. Kasi nutritional status ay hindi lang siya basta kung anong height at kung ano ang timbang. Tinitingnan natin ang kabuuan kasi kung merong ganong problema na isang bata na may kakulangan sa timbang or wasted, for example, tinitingnan natin bakit siya naging wasted. Ano ang estado ng pamilya, ano ang estado ng komunidad, paano binibigay ng mga nanunungkulan ang kaayusan doon sa kanilang pamayanan. May instance ba, ma'am, na ang BNS natin, kasi sila nasa ground mga BNS. Nasa grassroots. Nasa grassroots kayo. May pangyayari ba o may pagkakataon ba na nagkakaroon din sila ng parang group discussion sa isang area, dinidiscuss itong mga problema to. Even family planning, alam ko, yes, kasama na yan sa dinidiscuss. Kasama yan doon sa mga kunyari, pagtingin nila sa kanilang community, maraming teenage pregnancy, for example, ang kanilang gagawin is yung mga programa na pwedeng solusyon doon sa mga problema ng teenage pregnancy. So, pwede silang mag-coordinate ng kung tawagin natin yung mother's class, na pwede silang mag-invite ng mga mga sa ahensya ng gobyerno na magtuturo ng tamang yung sa pagbubuntis, yung sa mga kabataan din, pwede yon para maiwasan ang maagang pagbuntis. So, kinu-coordinate yun ng ating mga barangay nutrition scholars. Isa yun sa trabaho nila, and with the approval of the barangay, syempre, sa atin pong kapitan at sa mga nanunungkulan, na ito ay parang nagiging concerted effort ng ating barangay para sa mga miyembro doon ng mga kabarangay na nangangailangan ng mga programa na yan. Pero Chris, ang dami namin. Ang daming problema. With the plan, challenges, mga trials natin. With the Barangay Nutrition Action Plan, hindi lang yun basta lumalabas. Ang ideal dito is, dinidiscuss ba? Merong pagbabalangkas nung plano na yon. At ang pagbabalangkas ay ginagawa hindi lang ng BNS, kung hindi kasama ang mga nanunungkulan sa barangay, yung mga agencies na nagbibigay ng services, yung mga agencies na nasa labas na non-government organizations na nagbibigay ng mga programa. Binabalangkas nila kung ano ang mga tamang mga proyekto para po sa sitwasyon nila. And yun yung tinatawag natin na planning process. And yung ating monitoring doon is yung bang kanilang plano ay nabigyan ba nila ng mga tamang resources. Bukod doon sa pera, yung pondo, yung mga tao, kasi pwede namang magprograma ng hindi masyadong mahal. Oo. And then, meron kang assessment doon sa kanilang binibigay. Minomonitor natin kung nasasagawa ba at ano bang epekto. Tamang solusyon ba ito para ang kanila pong mga bata ay umayos ang kalagayang pangnutrisyon? Yung mga ganun ba? Tinitingnan natin lahat yon. Kaya pagka ang BNS natin ay, kung tawagin niya namin ito pag naglolokohan kami, mga BNS, tayo po ay sausaw suka, tandaan niyo yan. Kasi po, very broad.
May mga ilang questions na lang ako, Tetel. Ating pagpapatak ng anti-polio, mga ganyan. Alam ko sa gawain ng mga BNS natin yan eh. Sa BHW, BHW, yun. BHW. Oo, kasi Oo, these are programs Oo, ng health oo. sector. O nga pala, Pero katuwang natin tayo. sila. O katuwang tayo doon sa kanila. Yun sinasabi ko na parang coordinated effort ng lahat ng mga agencies. Oo. Maiba ako, Chris. Di ba kanina ang ating pinag-usapan ay yung pag magsasagawa ka ng mga activities na hindi masyadong mahal. So, pwede kang, for example, may feeding program ka. Meron dun sa area mo na merong community garden na maraming harvest na hindi nagagamit lahat. Pwede nyo nang gamitin natin for the feeding program. May binibenta ko yan. Ay, kung magbenta ka, mamigay ka naman ng konti. Oo. So, sasabihin ko lang po, ang ating pong Nutrition Month celebration ngayon, Yes. ang theme po ay food at nutrition security maging priority. Okay? Sapat na pagkain, karapatan natin. Dapat See? walang nagugutom. Wala nagugutom. At huwag kayong tamad. Yun. Yun. Kaya ako, doon sa mga nakakausap ko, non-government organization, ang sinasabi ko sa kanila, mag-implement kayo ng faith, yung food always with you. Humingi kayo sa mga agricultural office natin, office natin, ng mga buto, namimigay yung mga yan. Totoo. Pero yun it's not just producing the food. We're also teaching them how to utilize. At isa pa, magamit natin yung mga materials, yung mga akala-ngala, patak ko na yung mga basurahan, yung mga goma na puputulin sa gitna. Nakikita ko yan eh. Be creative sa pagtatanim. Yes. May nakita nga ako sa isang area sa Summer Inn na parang hurnalan niya tayo. Yung 1.5 na coke, nilagyan nila ng tapos ang haba ng ampalaya. Ay nakakatuwa kasi naisipan nila yun. Naisipan nila yun. Kaya dapat be creative sa pagtatanim. Totoo yun. Alam mo, hindi lang kami basta nagsasabi ng backyard garden. Kitchen garden. Ano yung kitchen garden? May kapiraso ka lang doon sa labas ng iyong kusina. Yung iyong mga buto ng kunyari, kamatis, hindi mo natin kinakain yun. Tapon mo lang yun doon. Ngayon, pag mag-grow yun eh. Alagaan mo yun, meron ka nang makukuha uli ng mga yung tawag nitong bunga. Kahit yung kamote, kangkong. Ini-encourage namin ang mga nanay or mga nag-aalaga ng bata, kahit mga tatay na yung ating mga refuse sa kitchen, hindi natin yun basta-basta tama isasabi mo. Hindi dapat natin tinatapon. Kasi sabi nga nila, ma'am, wala kami mapagtamnan. Dami. Oo, yung ate. Meron pa ako nakita, ma'am yung bunot ng nyog. Mas maganda yun. Mas maganda yun. Natural pa yun. Ang galing ng pagkakagawa nila. At yun nga yung mga goma, natin, mga drum na ginamit nila. Kaya ngayon pa, ang ginawa nila, pininturahan nila ng kulay. Yung gulong. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Ma'am, nutrition activities tayo. Ano yung mga activities natin for this month? Yeah, okay. So, our first order actually is to disseminate the information to everyone na about proper nutrition. And kahit nasabihin mong month of July ang nakasaad sa ating batas, sa ating pong Nutrition Act of the Philippines, alam naman natin na, sabi mo nga kanina, talagang araw-araw dapat isipin natin ang nutrition. And not only about the food that you eat, but also the production of the food, kung paano siya para maging accessible sa tao. And malaking bagay sa lagi nila sinasabi na mahal. Actually, hindi po yun parang misconception yun na pag mahal, katulad ng mga karne, mas nutritious. No! Kasi yung tinatawag natin na basic food groups, hindi lang naman natin nakukuha sa karne. Yung bata tayo, naalala natin yung mga pagkain na yun. Go, grow, glow. Yes. Naalala ko pa. At tapos yung ating pinggan. Pinggang Pinoy. Pinggang Pinoy. Hindi lang ako nasunod doon kaya medyo lumaki ko. Masarap kumain. Oo. At saka Pilipino tayo eh. Rice is life. Pero kahit na,
matututo ba at maging conscious? Ang point natin dito is maging conscious ang tao sa kanilang kinakain. Tama. And yung itinutuwid natin yung misconception na pag mahirap ka ay magiging malnourished ka. Siguro pagtamad ka. At saka yung kulang ka sa diskarte. Depende rin sa environment. Oo, kasi Yeah. kagaya ng halimbawa, pag talagang mga squatter area, minsan nagtanim ka nga, no, may bunga na, no, naunahan Kinukuha ka na. Kinukuha. Maglagay ka ng note. Dear kapitbahay, pag kinuha mo at niluto mo, bigyan mo naman kami. Kami sa Upland, mga tanim namin, may yung sili, dahon ng sili, pag nangailangan ka for tinola. Yes. O pwede ka lang doon sumigaw. Kapag wala kang manok, kung may alaga ka din manok, na Tagalog, ay, naku. Magpaalam ka doon sa puno. Papaalam kayo. Kaya, kumain tayo ng nutritious food. Isang problema natin, Chris, actually, is yung isang challenge ito sa amin, very strong, is the change in the lifestyle of Filipinos. Hindi lang yung ating kakulangan, yung mga kaalaman, yung change ng lifestyle. Malaking problema namin ito. Nakikita ko kasi nagpe-Facebook, yung mga nagda-diet kunwari. Sabi nakikita lang yung kakainin nila ng diet. No? Pero pagkatapos na wala sila sa camera. Yung mainly twins. Pag wala sa camera. Eating on diet, kagaya ng mga nagsusumba. Sumba na sumba pagkatapos. Sumba, nagsusumba sa umaga. And after that, pagkasumba naman, may feeding program naman sila. No? Meron silang kain naman. Masaya. Kasi yan ang mga Pilipino. Ganyan tayo mga Pilipino. Pero siguro okay lang yan. Sige, nagsumba na kayo, kumain na kayo, you had enough for the day. Huwag na kayong kumain for the rest of the tubig na lang. Pag nag-exercise ka talaga, masarap kumain. Diba? Lalo yung mga lugaw na talagang akala mo, healthy ako, pinagpapawisan ako. Pero masarap doon. Yung lugaw, i-twist nyo. Lagyan nyo ng kamote. Yes. Or lagyan ng gulay-gulay. Lagyan ng itlog. Kaya ako sabi nga ng mga kamag-anak, sabi si Sanji, ang hilig pa rin sa bulanglang. Oo, masarap yun. Hanggang ngayon, bulanglang. Yes, yung paborito ko pang isa, yung dinindeng. Dinindeng. Masarap yun. Yan, gusto ko po yan. Kaya may mga pinupuntahan ako. Sanji, ano bang gusto niya? Bukod sa sinigang sa bayabas, paborito ko yan. Sinigang sa bayabas sa bangos at sa tilapia. Naku, yan ang paborito kong niluluto ng nanay ko sa nakakagutom. Kasi kung minsan, kaya hindi mo naman makain, walang kagaya ng bayabas, seasonal. Hindi, mag-aantay ka talaga na kasi Agosto. Kailangan hinog. Hinog ang bayabas. Kaya kung minsan, meron namang mga nabibili ngayon, yung mga... Malalaki. Hindi, tell yung... yung mga yung mga process na. Ako hindi, alam mo nga, naghahanap pa rin ako ngayon ng mga bulaklak na sampalok Diba? Kapag ka magpapaasim ako, mas gusto ko pa rin yung bulaklak na sampalok. Ihalo mo na at pwede mo siyang makain yung bulaklak na sampalok. Kaya, yun, mas masarap pa rin yung mga natural. Dun sa change ng lifestyle natin, Chris, kasi parang siguro parte na rin ng katamaran, parte na rin ng mas madali kasi mas madaling dumaan sa fast food, madaling umorder, madaling yun ang isa sa mga problema namin ngayon. Kasi yung alam mo na mas mataas ang mas matamis, mas maalat, mas mamantika. Yun ang iniiwasan natin. Pero with the change of lifestyle, para mas madali ang buhay, umorder ka na lang. Hindi ka naman assured. Kung ano yung mga pag ginawa para pinaghanda doon sa mga pagkain na yun. Kain kayo ng kain ng corned beef, sabi nila. Hindi nyo alam kung anong pinagsama-samang baka yan. Totoo. Diba? Tapos inilagay sa lata. Totoo. Tapos sarap na sarap tayo. Kaya kung minsan, napapaisip din ako, yung mga nasa sardinas, pinagsama-sama na. Anyway, pero paborito pa rin natin. Kasi nga sabi mo, easy to cook, easy way ng pagka... Yan ang Pilipino paglabas sa umaga, ayaw na magluto. So drive-thru tayo. Order na lang tayo doon, breakfast meal. Totoo. Tuwan-tuwa naman tayo kasi mamantika. breakfast meal.
pati pandesal ngayon, Oo. may breakfast meal na rin. Yung ordinaryong ginagawa natin sa bahay, doon na tayo nagkakape, iniaasa na natin sa mga food chain na yan. Kaya, Totoo. Kaya ang ano nga, sige na, kasi sabi natin, development, economic, etc., etc. Pwede ba? Yun ang sinasabi namin. Bawasan nyo naman. Huwag naman yung halos araw-araw kang dumadaan doon at yun ang breakfast mo. Halos linggo-linggo nandoon ka. Pwede ka naman pero once in a while, hindi na yun ang pinaka-regular mo kasi talagang delikado. Delikado talaga. Kung tutuusin kasi madali lang magpakulo lang. Amo nang, di ba pwede namang ikaw ay mag-oatmeal na lang, Chris? Initin mo na lang, maglugaw ka na lang parang oatmeal, di ba? A better substitute. Tapos kumain kang saging, ilagyan mo ng itlog, tapos na. Mga ganon. Parang ang daling sabihin, pero gumising kasi ng maaga. Sabi mo nga yun ang hinahanap na natin mga Pilipino. Pero ang bottom line ay basta uminom tayo ng 8 glasses of water a day. Oo. Yun na lang yata nasusunod ko Yun na lang Hindi, kasi yata. alam mo, isa sa mga challenges natin, yun lang yung, sabi natin, mga fast food chain, mga restaurants, lagi ka kumakain. Pero ang punto dito, sasabihin mo, wala akong time. Siyempre, magka-time ka ba naman? Lagi kang nakaharap sa gadget mo. So yun. Kailangan ba talagang humarap sa gadget mo? Ibig sabihin, iba na ang iyong pag-set ba ng ugali mo na imbis na ikaw ay magluto, Pero nakaupo ka na doon sa gadget mo. May tanong ako, may panahon pa ba para ma-educate ang ating mga kababayan? Balik natin to. Oo, alam mo, it's not just a responsibility of one, but for everyone. Yes. Lahat, alam ko naman suntok sa buwan. It will take time. Ang dami nating kalaban. Pero if we can make a change, kahit ang bawat isa sa atin, meron lang tayong ma-remind sa kanila every day and for them to do it as a habit. Din na sila din magbabago and infect din sila sa iba para sa pagbabagong ito. Hindi naman siguro imposible. Pero, yun nga, mabigat na kalaban. Pero, we will not stop. We will not stop. We will continue on. May panahon pa tayo Yes. Mataas ang problema natin pagdating po sa dialysis. Alam niyo, bilang advocator ng Red Cross, bilang director ng Philippine Red Cross, araw-araw, ilan ang humihingi sa akin ng dugo. Kaya ako walang tigil. On July 13, meron po akong bloodletting sa San Cristobal. And July 23 sa IMSIM, meron po akong bloodletting. A group of barangay, pinag-iisa-isa ko na yung magkakalapit barangay. Gusto ko magkaroon ulit ng bulk ng dugo sa ating blood bank kasi napakadami kong humihingi ng dugo. Bakit? Ito na ho yun. Kapag hindi pa tayo sumunod, na alam na natin, lifestyle diseases. Lifestyle natin. Ako, pagka minsan nakakakain ako ng gano'n, parang gusto ko mag-flash out Yes. Ako tatapatin ko kayo hanggang ngayon, umiinom ako ng dahon ng guyabano nung nilalagyan ko ng dahon ng bayabas. Oo, yun, masarap yun. Maganda yun. Wala siyang lasa, hindi siya matabang, hindi siya mapait or i-try nyo. At ang pagtulog nyo ay maayos. Mas maayos ang tulog. Iniinom ko din yun, Chris. Kaya, hindi dahil sa sabi mong pinsan, kasi tumatanda ka na. Ano ba naman yung mga pinag-iinom mong yan? Lagyan mo pa ng tanglad. Sabi ko, pag may tanglad yan, dapat yan ay merong manok. Dumami na. Naging komplikado pero na. may panahon pa po tayo. Kaya sana po matry po natin na kung hindi, kasi pag nagkakasakit sa pamilya, kawawa ang pamilyang naiiwan. Totoo yan. Una, gastos. Pangalawa, alam mo yun, imbis na umangat ang buhay, ako minsan nagiging burden pa. Hindi ko naman sinasabing may sakit ka, magiging burden ka, pero ihanda natin ang sarili natin. Iyon ang sinasabi natin, na as a prevention, kailangan na yung proper nutrition lagi niyong in-observe.
Yun. At hindi lang, pag sinabi kasi, akala kasi nila pag na proper nutrition, yun lang kinakain nila ng umaga, tanghali, gabi. No. Lahat yan. Kahit ang environment mo, malinis ba yan? Kasama pala yun. Kasama yun. Kaugalian mo. Kasama yun. Kaya yun yung ating pinopromote sa ating nutrition program. Yan. Oo. Maraming pag-uusapan, Chris, Ay, pagdating Ma'am sa Tetel, nutrition. maraming salamat. Unending. Unending ang nutrition. Pero maraming salamat sa pagbisita mo. Opo. At sige, masaya pagkakataon para sa ating mga kababayan. Yes po. Sa ating mga kababayan, huwag po din yung kalimutan na ang tamang nutrisyon po ay atin po i-observe magmula pagising hanggang pagtulog. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kaayusan sa ating buhay at sa ating pamilya. Itong buwan na ito ng Nutrition Month, ang ating pong tema ay Food and Nutrition Security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. So tayong lahat, it's not only one agency that is responsible, kung hindi tayong lahat ay may responsibilidad na maitaguyod natin ang tamang nutrisyon din sa bawat isa nang tayo ay makakamit ng isang kaunlaran ng buong bayan at ng ating bansang Pilipinas. Yan, walang magugutom. No? Walang magugutom. Maswerte tayo. Tayo ay nasa isang tropical country. Pinakamayaman ang Pilipinas dahil maganda ang ating klima. Kaya tandaan natin yung kwento ni Magellan. Naghahanap sila ng mga Oo, Di ba? mga spices. spices. Kaya sila napunta ng Pilipinas dahil ganon ang Oo. bansang Pilipinas. Dahil wala silang ganun. Wala silang ganon. So po, ang inyong lingkod, si Chris Sandy, maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Pumay Kapal. Sa ating mga kababayan, pagpalain po tayo ng Pumay Kapal.